Naranasan mo na ba yung sitwasyon na habang mas hinahabol mo ang isang tao, mas lalo naman siyang lumalayo? Habang ikaw, todo effort siya, parang wala lang. Ikaw ang laging nagme-message. Ikaw ang laging naghihintay ng reply. Ikaw ang laging gumagawa ng paraan para magkausap kayo. Pero sa huli, ikaw yung napapagod. Ikaw yung nauubos. At ikaw yung nasasaktan. Parang habang mas pinapakita mong gusto mo siya, mas lalo siyang nagiging malamig. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ayon sa mga pilosopong Stoic, may isang katotohanan tungkol sa pag-ibig na bihirang sabihin ng karamihan? Ito yun. Ang pag-ibig ay hindi nakukuha sa paghabol, kundi sa pagbitaw. Oo, tama ang narinig mo. Minsan, ang pinakamakapangyarihang hakbang para makuha ang respeto at atraksyon ng isang tao ay ang kakayahan mong huwag siyang habulin. Dahil sa mundo ng atraksyon, ang taong hindi naghahabol, siya ang kadalasang kusang hinahabol. Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng mga loyal subscribers ng channel na ito. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa panonood ng aking mga videos at sa pagbabahagi ng inyong mga opinyon sa comment section. Sa totoo lang, kayo ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon para ipagpatuloy ang paggawa ng mga contents tungkol sa stoicism, self-growth at relationships. Dahil sa bawat like, share at comment ninyo, mas lumalawak ang komunidad natin na gustong matuto at mag-improve sa buhay. At kung bago ka naman dito sa channel na ito, welcome ka. Masaya akong nandito ka. Gusto kong malaman kung saan ka nanonood ngayon. Kaya kung bago ka dito, mag-comment ka sa baba at sabihin mo kung taga saan ka. Madalas kong binabasa ang mga comments ninyo at nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang community natin. At kung interesado ka sa mga usapan tungkol sa mindset, stoicism at mga aral sa relasyon, siguraduhin mong nakasubscribe ka para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating videos. Number 1. Romantic myth versus reality. Marami sa atin ang lumaki sa isang ideya tungkol sa pag-ibig. Yung ideya na kapag mahal mo ang isang tao, kailangan mo siyang ipaglaban. Kapag gusto mo siya, ipakita mo ng todo. Kapag may nararamdaman ka, gawin mo ang lahat para mapansin ka niya. Sa mga pelikula at love stories, parang ito ang tamang gawin. Mas maraming effort, mas maraming sakripisyo, mas malaking chance na makuha mo ang taong gusto mo. Pero sa totoong buhay, madalas kabaligtaran ang nangyayari. Habang mas madalas kang nagte-text, mas matagal siyang mag-reply. O minsan, hindi na talaga. Habang mas pinapakita mong gusto mo siya, mas nagiging malamig ang pakikitungo niya. At habang mas hinahabol mo siya, mas lalo siyang lumalayo. Sa huli, hindi lang puso mo ang nasasaktan. Unti-unti ring nawawala ang self-respect mo. Parang dumadating sa punto na ikaw na lang ang naghahabol, habang siya ay parang walang pakialam. At doon mo marirealize ang isang masakit na katotohanan, na hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang habulin. Number 2. Common dating scenario. Isipin mo ang isang karaniwang eksena sa dating ngayon. Ikaw ang laging unang nagme-message. Ikaw ang laging kumakamusta. Ikaw rin ang gumagawa ng paraan para magpatuloy ang usapan. Kapag hindi siya nag-reply, ikaw ulit ang magchat-chat. Kapag malamig ang sagot niya, ikaw pa rin ang mag-iisip ng bagong topic para lang hindi matapos ang conversation. Pero sa kabilang side, parang iba ang nangyayari. Siya laging busy. Minsan, oras o araw bago mag-reply. At kapag sumagot man, kadalasan isang salita lang. Okay. Sige. Oo. At minsan, bigla na lang nawawala. Walang reply. Walang explanation. Parang ghosting na lang bigla. Habang tumatagal, napapansin mo na may nagbabago. Hindi lang usapan ang nauubos. Ikaw mismo ang nauubos. Ikaw ang napapagod. Ikaw ang nagdududa sa sarili mo.
At doon mo mararamdaman na parang ikaw na lang ang may gustong magpatuloy habang siya ay unti-unting lumalayo. Number 3. Psychology explanation. Ngayon, bakit nga ba nangyayari ito? Simple lang ang sagot, human psychology. May isang prinsipyo sa psychology na nagsasabing kapag mas madaling makuha ang isang bagay, mas hindi natin ito pinapahalagahan. Isipin mo ito. Kapag nakikita ng isang tao na lagi kang available, lagi kang naghihintay, at ikaw ang laging nag-a-adjust para sa kanya, may nangyayaring pagbabago sa isip niya kahit hindi niya ito sinasadya. Subconsciously, unti-unting bumababa ang value mo sa paningin niya. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil nakikita niyang kahit anong gawin niya, kahit hindi siya mag-e-effort, nandyan ka pa rin. Kapag ikaw ang laging naghahabol, ang mensaheng ipinapadala mo ay parang ganito: mas mahalaga ka kaysa sa akin. At handa akong ibaba ang sarili ko para lang manatili ka. At kahit hindi mo ito sinasabi ng direkta, iyon ang energy na nararamdaman ng ibang tao. At sa mundo ng attraction, ang sobrang availability ay kadalasang nagpapababa ng halaga, imbes na magpataas nito. Number 4. Reverse attraction dynamic. May isa pang realidad tungkol sa attraction na madalas hindi napapansin ng maraming tao. Ito ang tinatawag na reverse attraction dynamic. Sa madaling salita, habang mas hinahabol mo ang isang tao, mas lalo naman siyang lumalayo. Kapag mas habol ka, mas takbo siya. Kapag mas pilit ka, mas lumalayo siya. At kahit masakit pakinggan, ito ay isang natural na pattern sa human behavior. Bakit? Dahil likas sa tao na hindi gaanong pahalagahan ang bagay na sobra ng ibinibigay. Kapag nararamdaman ng isang tao na kahit anong gawin niya, kahit gaano siya ka-cold o ka-busy, nandyan ka pa rin at patuloy na naghahabol, nawawala ang excitement at curiosity. Wala nang challenge, wala nang mystery. At sa mundo ng attraction, ang mga bagay na may konting distance at mystery ang kadalasang mas nakakaengganyo. Kaya minsan, habang mas pinipilit mong mapalapit ang isang tao, mas lalo siyang lumalayo. Pero kapag natutunan mong umatras ng kaunti, maging kalmado at hindi pilitin ang lahat, doon nagsisimulang magbago ang dynamics ng attraction. Dito ngayon pumapasok ang isang mahalagang aral mula sa Stoicism. Ayon sa mga Stoic philosophers, may dalawang uri ng bagay sa buhay. Una, mga bagay na kontrolado mo, at pangalawa, mga bagay na hindi mo kontrolado. Halimbawa, hindi mo kontrolado kung magugustuhan ka ng isang tao, hindi mo kontrolado kung babalik siya sa iyo, at hindi mo rin kontrolado kung mananatili siyang loyal. Pero may mga bagay na hawak mo pa rin. Kontrolado mo ang sarili mong actions. Kontrolado mo ang paggalang mo sa sarili mo. At higit sa lahat, kontrolado mo ang desisyon na huwag habulin ang isang taong hindi talaga para sa iyo. May isang makapangyarihang paalala mula sa Stoic philosopher na si Marcus Aurelius. Sinabi niya, "If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it." Pero kung ia-apply natin ito sa usapan tungkol sa pag-ibig at attraction, maaari nating idagdag ang isang simpleng prinsipyo. If it is not yours, do not chase it. Sa madaling salita, kung ang isang tao ay hindi talaga interesado sa iyo, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang manatili siya. Minsan, ang tunay na lakas ay hindi ang patuloy na paghabol, kundi ang kakayahang tumigil at respetuhin ang sarili mo. Number 5. Why not chasing is attractive? Ngayon, bakit nga ba mas nagiging attractive ang isang taong hindi naghahabol? Kapag hindi ka naghahabol, may 3 bagay na agad na ipinapakita tungkol sa iyo. Una, may self-control ka. Hindi ka basta nadadala ng emosyon o desperasyon. Pangalawa, may confidence ka. Alam mong may halaga ka kahit hindi mo pilitin ang isang tao na piliin ka. At pangatlo,
May sarili kang buhay. Hindi umiikot ang mundo mo sa isang tao lang. At alam mo kung ano ang totoo sa attraction. Ang tao ay natural na naa-attract sa confidence, self-respect, at emotional control. Hindi sa desperation. Hindi sa pagiging sobrang needy. Dahil ang taong may control sa sarili niya. Ang taong hindi takot mawala ng iba. Siya ang kadalasang nagiging pinakakaakit-akit sa paningin ng maraming tao. Number 6. Common relationship mistake. Isa sa pinakamalaking pagkakamali sa dating at relationships ay ang paniniwala na kapag mas malaki ang effort mo, mas lalaki ang attraction. Pero sa realidad, hindi ito laging totoo. Halimbawa, may mga lalaki na kahit hindi pa sila official, sobrang dami ng ibinibigay flowers, gifts, surprises, halos araw-araw. Iniisip nila na sa ganitong paraan, mapapakita nila kung gaano nila kagusto ang babae. Pero madalas ang ending, sweet friend lang ang tingin sa kanila. Mayroon din namang babae na laging available 24 sa 7. Kahit anong oras, nandyan siya. Kahit may sariling ginagawa, inuuna pa rin ng isang tao. Habang tumatagal, nawawala ang mystery at excitement. At mayroon ding mga taong laging nag-a-adjust. Kahit ano ang gusto ng isa, susunod na lang sila para lang manatili ang connection. Ang problema, kapag sobrang predictable ka na, nawawala ang spark. Ito ang katotohanan. Effort does not always equal attraction. At kapag ang effort ay walang balance, kadalasan ang nagiging resulta ay kabaliktaran, repulsion. Number 7. 3 reasons sobrang habol kills attraction. Ngayon, bakit nga ba nakakabawas ng attraction ng sobrang paghabol? May 3 pangunahing dahilan. Una, nawawala ang challenge. Sa psychology ng attraction, ang tao ay natural na naa-attract sa mga bagay na may konting challenge. Pero kapag sobrang obvious na gagawin mo ang lahat para sa isang tao, nawawala ang excitement. Para na itong bagay na ibinigay na lang ng libre. Pangalawa, lumalabas na ikaw ang applicant. Imbes na pantay ang dynamics, nagiging ganito ang dating. Siya ang prize. At ikaw ang humahabol para mapili. At walang taong gustong maging attracted sa isang taong hindi kayang tumayo sa sarili niya. At pangatlo, lumalabas ang emotional neediness. Kapag sobrang habol ang ipinapakita mo, parang sinasabi mo na hindi ka buo kung wala siya. Na kailangan mo siya para maging okay ang buhay mo. At sa mundo ng attraction, iyon ang isa sa pinakamalakas na attraction killer. Dahil ang taong tunay na kaakit-akit ay hindi yung desperadong makuha ang iba, kundi yung taong buo at matatag kahit mag-isa. Number 8. 3 Stoic Principles for Love. Kung gusto mong magkaroon ng mas healthy at mas attractive na mindset sa love, may 3 prinsipyo mula sa Stoicism na pwede mong sundin. Una, emotional mastery o ang tinatawag ng Stoics na apatheia. Hindi ito pagiging manhid o walang pakialam. Ang ibig sabihin nito ay may control ka sa emosyon mo. Kahit gusto mo ang isang tao, hindi ka basta-basta nadadala ng desperation. Nanatili kang kalmado at may self-control. Pangalawa, self-sufficiency. Sa mindset ng Stoics, dapat buo ka na bilang tao kahit wala ang iba. Hindi mo hinahanap sa ibang tao ang identity o halaga mo. Kapag buo ka na sa sarili mo, mas nagiging natural ang confidence mo. At pangatlo, focus on self-growth. Imbes na ubusin mo ang energy mo sa paghabol ng attention ng ibang tao, gamitin mo ang oras at lakas mo para i-improve ang sarili mong buhay. Dahil sa huli, ang taong patuloy na nag-grow ay kusang nagiging mas interesting at mas attractive sa iba. Number 9. Practical application. Ngayon, paano mo ito i-a-apply sa totoong buhay? Simple lang ang prinsipyo. Imbes na habulin mo ang attention ng isang tao, i-focus mo ang attention mo sa sarili mong buhay. Mag-workout ka para palakasin ang katawan mo. Mag-focus ka sa career o sa mga goals mo.
Maglaan ka ng oras sa mga hobbies at bagay na nagpapasaya sa'yo. At higit sa lahat, patuloy mong i-improve ang sarili mo. Kapag dating naman sa communication, iwasan ang sobrang pagme-message. Hindi mo kailangang magpadala ng sunod-sunod na chats para lang mapansin ka. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay bigyan ng space ang isang tao. At sa halip na paulit-ulit mong patunayan ang halaga mo, gawin mo ang mas simpleng bagay. Ipakita mo ito sa paraan ng pamumuhay mo. Dahil ang taong tunay na may halaga, hindi kailangang magsabi palagi kung gaano siya kaimportante. Natural itong nakikita at nararamdaman ng iba. Number 9. Law of Reversed Effort. May isang prinsipyo sa psychology na tinatawag na Law of Reversed Effort. Ang ibig sabihin nito ay simple. Kapag masyado kang nagpupursige sa isang bagay, minsan mas lalo itong hindi gumagana. Isipin mo ang isang simpleng halimbawa, ang pagtulog. Kapag sobrang pilit mong sinasabing, kailangan makatulog na ako ngayon, ano ang kadalasang nangyayari? Mas lalo kang hindi makatulog. Mas lalo kang nagiging conscious at restless. Ganun din minsan sa love at attraction. Kapag sobrang pilit mong makuha ang isang tao, kapag sobrang habol mo sa attention niya, mas lalo siyang lumalayo. Pero kapag natutunan mong kumalma, umatras ng kaunti, at bitawan ang sobrang kontrol, dun nagiging natural ang mga bagay. Kaya minsan, ang solusyon ay hindi mas maraming effort, kundi ang simpleng kakayahang mag-let go. Number 10. Stoic application in real life. Ngayon, paano mo ito i-apply sa totoong buhay? Halimbawa, sa chatting. Kung gusto mong mag-message, magpadala ka ng isang maayos na message. Pero kung hindi siya agad nag-reply, huwag mong habulin ng sunod-sunod na chat. Magpatuloy ka lang sa araw mo. May sarili ka ring buhay na dapat asikasuhin. Sa dating, huwag mong gawing mission na pilitin ng isang tao na magustuhan ka. Mas mabuting i-enjoy mo lang ang moment. Makilala mo siya ng natural. At kung hindi nag-click, ayos lang. Hindi iyon failure lesson lang yun. At kapag nasa relationship ka na, huwag mong kalimutang panatilihin ang sarili mong mundo. Magkaroon ka pa rin ng sariling hobbies, sariling mga kaibigan, at sariling mga passion sa buhay. Dahil ang isang taong may sariling direksyon sa buhay ay hindi lang mas healthy sa relasyon, mas nagiging attractive rin siya sa paningin ng iba. Number 11. The chasing trap. May isang pattern sa relationships na maraming tao ang hindi napapansin. Ito ang tinatawag na chasing trap. Ganito kadalas nagsisimula. Kapag hindi siya nag-reply sa message mo, mas lalo mong gustong magpadala ng panibagong chat para lang makakuha ng sagot. Kapag naramdaman mong malamig siya, mas lalo kang nag-i-initiate ng usapan para lang bumalik ang dating connection. At kapag napansin mong parang lumalayo siya, ang instinct mo ay mas lalo siyang habulin. Sa una, parang natural lang to. Gusto mo lang ayusin ang sitwasyon. Pero habang tumatagal, nagiging cycle na ito. Habang mas hinahabol mo, mas lumalayo siya. At habang mas lumalayo siya, mas lalo mong gustong habulin. Hanggang sa dumating sa punto na hindi mo na napapansin na ikaw na lang ang gumagawa ng effort sa relasyon. At iyon ang tinatawag na cycle ng paghabol, isang pattern na madalas nauuwi sa pagod, frustration at heartbreak. Number 12. 3 consequences of chasing. Kapag patuloy mong hinahabol ang isang tao na hindi naman nagre-reciprocate, may 3 bagay na kadalasang nangyayari. Una, nauubos ka. Lahat ng energy mo, oras mo at emosyon mo ay napupunta sa isang tao na hindi naman nagbibigay ng parehong effort. Habang tumatagal, ikaw ang napapagod at nauubos. Pangalawa, nawawala ang respeto. Ang respeto ay hindi hinihingi at hindi rin pinipilit. Ito ay kusang ibinibigay kapag nakikita ng ibang tao na may boundaries ka at may paggalang ka sa sarili mo.
Pero kapag sobrang habol ang ipinapakita mo, unti-unting nababawasan ang tingin nilang halaga mo. At pangatlo, nawawala ang mystery. Sa attraction, mahalaga ang curiosity. May excitement kapag may konting distance at hindi lahat ay agad na ibinibigay. Pero kapag palagi kang nandyan, palaging available at sobrang obvious na ikaw ang naghahabol, nawawala ang spark. At kapag nawala ang mystery, kadalasan nawawala rin ang attraction. Kung may isang solusyon na ibinibigay ang Stoicism sa ganitong sitwasyon, ito ay ang pag-unawa kung ano ang kontrolado mo at ano ang hindi. May isang prinsipyo ang Stoic philosopher na si Epictetus na nagsasabing, "Some things are up to us and some things are not." Sa madaling salita, may mga bagay sa buhay na hawak natin at may mga bagay na wala tayong kontrol. Halimbawa, hindi mo kontrolado kung magugustuhan ka ng isang tao. Hindi mo kontrolado kung magre-reply siya o hindi. At hindi mo rin kontrolado kung mananatili siya sa buhay mo. Pero may mga bagay na hawak mo pa rin. Kontrolado mo ang mindset mo. Kontrolado mo ang actions mo. At higit sa lahat, kontrolado mo kung paano ka magre-react sa sitwasyon. Kapag natutunan mong tanggapin ang mga bagay na wala sa kontrol mo, mas nagiging kalmado ang isip mo at mas nagiging matatag ang respeto mo sa sarili mo. Number 13. Powerful Stoic idea. May isa pang makapangyarihang ideya mula sa Stoic philosophy na dapat tandaan ng bawat tao. Ito ay mula kay Marcus Aurelius na nagsabi, "Conquer yourself and you will conquer the world." Sa konteksto ng love at relationships, napakalalim ng kahulugan nito. Ang tunay na lakas ay hindi yung kaya mong habulin ang isang tao hanggang makuha mo siya. Ang tunay na lakas ay yung kaya mong pigilan ang sarili mo kapag alam mong hindi na healthy ang ginagawa mo. Kapag kaya mong kontrolin ang impulse na mag-message ng paulit-ulit. Kapag kaya mong pigilan ang sarili mo na habulin ang taong malinaw na lumalayo. Iyon ang tunay na disiplina. At ang disiplinang iyon ang nagiging pundasyon ng self-respect, confidence, at tunay na inner strength. Kung may isang aral kang dapat tandaan mula sa video na ito iyon. Huwag mong habulin ang pag-ibig. Kung may natutunan ka sa usapan natin ngayon, gusto kong mag-comment ka sa baba ng isang simpleng linya. Hindi ko hahabulin ang pag-ibig. Hindi dahil wala kang kakayahang magmahal, kundi dahil naiintindihan mo na ngayon ang isang mahalagang katotohanan. Ang pag-ibig na totoo ay hindi pinipilit. Hindi ito hinahabol. At hindi rin ito hinihingi. Ang tunay na pag-ibig ay kusang dumarating sa buhay ng isang taong may respeto sa sarili, may direksyon, at may lakas ng loob na hindi ipilit ang sarili sa maling tao. Kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili mo, doon nagsisimulang magbago ang paraan ng pagtingin sa iyo ng ibang tao. Doon nagsisimulang magbago ang paraan ng pagtingin sa iyo ng ibang tao. Ngayon, may challenge ako sa iyo para sa linggong ito. Sa halip na ubusin mo ang oras at energy mo sa pag-iisip tungkol sa isang tao, ibalik mo ang focus sa sarili mo. Ayusin mo ang katawan mo. Mag-exercise ka o mag-workout kung kaya mo. Simulan mong palakasin ang mindset mo at ang disiplina mo sa araw-araw na buhay. Magbasa ka ng mga bagay na makakatulong sa growth mo. Magtrabaho ka sa mga goals mo. At higit sa lahat, matutunan mong irespeto ang sarili mo. Dahil ang taong may respeto sa sarili ay hindi kailangang habulin ang iba. Sa huli, ang taong marunong magpahalaga sa sarili, siya rin ang taong mas madaling pahalagahan ng iba. Kung nagustuhan mo ang aral mula sa Stoicism na ito at may natutunan ka sa video na ito, huwag mong kalimutang suportahan ang channel. Mag-like ka kung nakarelate ka sa usapan natin.
I-share mo ito sa mga kaibigan mo na maaaring dumadaan din sa parehong sitwasyon. At kung gusto mong makapanood pa ng mga ganitong content tungkol sa stoicism, mindset, self-growth at relationships, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel na ito. At huwag mo ring kalimutang i-click ang notification bell para ma-notify ka agad sa tuwing may bago tayong video. At tandaan mo ito, sa mundo ng attraction at respeto may isang simpleng katotohanan. Ang taong hindi naghahabol, siya ang kadalasang kusang hinahabol.